Ang galing. Pati kayo, marami rin kayo natutuhan Yes, tungkol sa opo, sarili nyo. opo. Okay. Last na lang po, Yes. for Ralph and Harvey, nag-iwan kayo ng kakaibang character sa High Street, kinainisan, mostly. Kasi, di ba, for Roxy and then kay Sky, kamusta, anong nararamdaman nyo? Kasi you did a really, really great job on portraying that role. Thank you so much. Tapos yung naramdaman ko siguro, grabe iba talaga yung character ko sa Zoomers pati sa High Street eh. Actually, nung una, medyo similar pa kasi good guy, mabait na boyfriend, mabait na doktor and all that. Tapos biglang may shift, biglang naging kontrabida na, biglang naging toxic, naging manipulative. So it was a good challenge for me, actually, na to be able to play against type. Tulad ng sabi ni Direk kanina, yung character kasi namin sa Zoomers. Very similar to our personalities. So it was fun to explore kung anong atake gagawin ko sa eksena to, kung paano aawayin si Archie, yung mga ganun ba. So it was fun, lalo na unang teleserye ko yun. So I'm very grateful. For me naman, it was a lot of fun being able to play a character na parang two sides of the same coin. Wesley kasi is a very complex character where he has this compulsion to be obsessed with something talaga. And when the events of High Street started, it was Sky. Kumbaga parang, I guess subconsciously or consciously, yun yung pinili niyang subject for his obsession. Pero at the same time, it's also because, you know, yung nangyari sa dad niya and he was just following his mom's orders, ganun. So, I love the character of Wesley kasi you can't really tell if he's a good guy or a bad guy. And it was just so fun for me as an actor being able to play that sort of dark, twisted, weird na character na... I don't know, it was very fun for me to play coming from Jigs, who was so hopeful, and hopeful and parang full of energy and full of light, to getting to play Wesley, who's so dark and so, I guess, morbid and twisted in a way. So it was very fun, and I'm very honored to have been part of that world of High Street and Senior High. Thank you. Thank you po. Thank you, Nika Sabio of Push. Now let's have Miss Janice Navida of Vulgar. Hi. Yes, go ahead. Wait lang Sige po, go lang po. Siyempre, importante ma-record natin to. At sa lahat ng mga nanonood po, yes, please share our YouTube link. Ayan. Hello, congratulations, Zoomers. Oo. Ang question ko is for Harvey and Kriza. Oo. Tama ba ako? Dito nabuo yung love team nyo? Yes, dito nagsimula yung love team po. Yun. Kasi, Harvey, nakilala ka namin nung bata ka na, syempre, wala pa mga love team. Pero, syempre, pag nagiging teens na ipapartner sa iba, do you think nakatulong sa career mo having a love team? I think so. I think in a way, kasi I think love teams are meant to sort of launch two people in a group, right? Not in a group, pero yung dalawang pair. And I think nakatulong yun sa amin dalawa ni Kriza. Especially in a show like Zoomers na very youth-oriented and so focused on our generation. So I definitely think nakatulong yun sa launching namin dalawa as artists. At magkakaroon daw kayo ng movie, yes, di ba, after? Deadline po. So, ibig sabihin, talagang made na yung love team. I guess you could say. Oo. So, dahil ba dyan, pwede bang isipin ng fans na hanggang love team lang kayo or may something deeper na Gusto going niyo po on? ba? Gusto Siyempre, niyo po yung ba? mga fans nagtatanong, ay parang na-conscious si Kriza. Ewan ko. For me, right now, I'm very happy with our... I'm very happy with where our relationship is right now. And I don't want to ruin that. You know? Anong Pero, relation? Pwede bang i-label mo yan? Lagyan mo ng label yan? we're good friends. We're good friends right now. And I really don't want to ruin that connection with her. Pero, yeah. We're good friends right now. Si Kriza, nararamdaman mo ba? Hanggang ganun lang yung label ng sinasabi ni Harvey na relationship? Good friends lang. Sorry, Good friends lang daw kayo. Hindi ka ba nadidevelop? Siyempre, love team kayo eh. Yeah, for me naman po kasi parang
nag-showbiz po talaga ako after PBB kasi andito po talaga ako para magtrabaho. Alam mo yun, I'm also a breadwinner and I'm living alone. So marami rin po akong responsibility sa buhay. So yeah, I guess you could say na we're good friends nga po ngayon kasi marami rin po talaga akong responsibilities and marami po akong ginagawa. I feel like I'm not yet, like, parang mas marami akong mga bagay na kailangan unahin. And I'm happy, yun nga, sabi ni Harvey, we're happy kung nasaan kami ngayon kasi it works for us. I feel like kada love team naman po, may iba-ibang strategy. And parang yun nga, since nasa love team kayo, so meaning, kailangan nyo mag-teamwork talaga. So, depende lang po yun sa kung ano yung nag-work sa inyo. And right now, it works for us. So, I'm very happy for that. So you don't get pressured naman sa mga fans na gustong maging kayo in real life? Sa mga kinikilig, syempre. Parang hindi naman po. Kasi feeling ko, tayo naman lahat, we have our own timing, phases in life. Parang, pinalaki po kasi ako na marunong akong sumunod sa sarili kong puso. Kumbaga, hindi ako nakikinig sa ibang tao. So, I really just follow my heart. And kung saan ako dalhin nun, happy ako doon. Ayun. Hindi nadidiktahan, in short. Hindi naman po. Kay Harvey uli. Oo, kasi dito sa Zoomers, parang, di ba, syempre, alam naman ng lahat na anak ka ni former Quezon City Mayor Herbert Bautista. Pero syempre dito sa Zoomers, iba yung path mo na tinatahak, di ba? So, hindi ba, parang personal choice mo na mapaiba dun sa path ng daddy mo na ang tinahak is comedy, di ba? Tapos ikaw medyo serious actor na malalim pa nga yung role mo pati sa senior high, di ba? Siguro hindi naman siya conscious path. I guess, yeah, I mean, let's say there is a part of me na parang gustong humiwalay dun sa shadow ng dad ko bilang artista. But yung career choices ko that I've made with the projects that I've done, hindi siya consciously na, okay, kukunin ko to kasi gusto kong humiwalay sa dad ko. I think speaking generally, I love the craft of acting and figuring out yung strengths ko and weaknesses ko and kung paano ko magagalingan pa yung weaknesses ko. So kung sabihin natin comedy ba, edi mag-a-adjust ako sa comedy or drama or whatever. So hindi naman, I wouldn't say it's like a conscious decision to split from my dad's path. It's more of just following what I what I want to do with my career. Yeah. And tama, nagdi-directing ka din, di ba? Yes po. So, ang focus mo talaga is more on sa showbiz. Wala ka dun sa politics side. Yes po. Mas showbiz talaga ako. I think, growing up din kasi, parang na-realize ko rin recently, my dad and I speak through films. Pag meron siyang payo sa akin sa buhay, magbibigay siya ng film or a movie na pwede kong panoorin as a lesson. And I think growing up, din talaga ako lumaki through like the language of film, I guess. So, yeah, showbiz talaga yung focus ko po talaga. That's what I really want to do. Ayan nga. Kaya nako-compare, mas magaling ka na raw umarte sa daddy mo. Thank you, Harvey. Thank you po. Thank you sa inyo lahat. Thank you po. Thank you, Miss Janice Navida. Ang galing, no? Parang yung mga Gen Z ngayon, direct, parang may sarili talaga silang persona na hindi naapektuhan sa sinasabi ng fans about their love team, hindi nakabase sa tatay yung choices in life. Talagang they're their own person. Sana all. Tayo nun parang lahat, what are people thinking of me? Mga ganon. Sila talagang pinatatag na ng social media. Diba? Okay, now let's go to Richard Paglikawan of Lionheart TV. Yes, Richard. Hi! Hello, congratulations sa Zoomers. Congratulations, Direk. At hindi ko alam yung tatanong ko. Ayan, syempre, kahit sabihin nyo, kayo, yung karamihan dito na first nyong series to,
syempre elevated agad dahil dun sa award. Especially this is, Content Asia. International agad yung award. So, kayo ba, papaano nyo, or nagsiset ba kayo ng parang, syempre yung challenge, yung iba kasi after ng project na to, okay, challenge ko yung sarili ko for the next project. Kaso ito, medyo elevated na yung challenge kasi syempre yung first nyo is ganito na. So, paano nyo tinitake yun? And meron na ba kayo mga next projects? Ako po sa... So yun nga po. Actually, yung challenge po sa akin talaga nung very first na auditions kasi bago pa lang po talaga ako nun. So no experience, no prior experience sa acting. But now na parang may nakuha na kaming validation for all our efforts and all the work that we did. Siyempre, ako personally, I always want to one-up my last project. So ang ibig sabihin ko po nun is that I always want to get better. I'm really just looking to improve, to get better as an actor. Na to the point where sana one day masabi ko sa sarili ko na, okay, magaling na akong artista. But at that point, I'm still not gonna stop learning. Kasi that's something very important for me also. Na everyday may natututunan akong bago, may na-apply akong bago sa trabaho ko. And I really love what I do. So, hopefully it keeps continuing, the projects keep coming, and hopefully doing this for a major part of my life. Actually, kasama din po ako sa Deadline. So, I'm with Harvey and Krisa. Ayun po. Yes. Of course, same din kami ni Ralph. Bago lang din kami nag-start sa showbiz. And for me, it was so challenging talaga. Hindi ko nasabi, pero I was struggling talaga with the script, everything. Nagpatulong pa ako sa mga castmates ko kasi I have no experience at all with the camera, where to pose. Hindi ko alam yung mga saan ba pagtingin sa camera. I learned it all during the audition and during on-set. So that was already a big challenge for me. And of course, I saw my improvement with my Tagalog, my acting, my facial expressions. And what I'm hoping for is that in my next project, I'll be more confident and hopefully I get to play more other roles, something different from what I played in Zoomers. And of course, for now, wala pa po akong susunod na project, pero I'm working on other skills like my content creation. I'm active on social media. I'm doing modeling, commercials. I'm also practicing on my singing kasi doon ako nakukulang. Pero yun din po, yung mga acting. I'm doing more sideline jobs right now po. Ako naman po, after ng award is, nakaka-pressure kasi syempre kasama niya sa portfolio namin, di ba? So, mas gagalingan po syempre, mas mag-focus sa sa craft mo kung paano ka mas mag-excel sa pag-acting and kahit sa pag-perform or kahit sa gaya ng ginagawa sa pag-influence ng ibang tao. So, yeah. Mas gagalingan and mas mag-focus sa ginagawa mo. Ayun. And ang sunod ko namang project is sinasa-asa po ako every Sunday. So, yun pa lang po. Ayan. Acoustic heartthrob. Acoustic po siya. And for Krisa and RV, kasi nakatuwa naman kasi since para ibang ibang love team na to, paano kayo nagdo-draw ng line between dun sa real life and this is love team? Nagto-throw ng? Drawing the line. Drawing the line. na lang. Oo. Love team? I guess we don't really draw a line po. Hindi naman po kami parang super strict na, love team lang tayo, ganito lang tayo. I guess right now we're just going with the flow. Ganun po kami. Parang hindi naman namin nire-restrict yung sarili namin. And at the same time, lagi lang po namin nilalagay sa utak namin yung mga goals namin, ano po ba yung mga gusto talaga naming ma-achieve, para saan ba tong ginagawa namin. Lagi po kaming bumabalik doon sa reason kung bakit namin to ginagawa. And yeah, parang hindi naman kami very strict na, hanggang dito lang tayo or hanggang friends lang tayo. We're just enjoying it. Opo. I guess understood na rin yung the line that you're talking about between the both of us. I mean, we don't really have
we've had a couple conversations na rin about like what that line is. But it's not really something that needs to be reminded again and again. I think we both have an understanding of what that line is, and we both have a respect for what that boundary is. And yeah, that's something that I guess something I really appreciate about this partnership. Thanks for sharing. Actually, ito yung kakaiba, ito yung naging kakaiba with your love team kasi talagang pinag-uusapan nyo and talagang kayo nagde-decide ng sarili nyo. And congratulations sa inyo and hopefully magkita-kita ulit sa soon. Thank you po. Thank you po. so much. Thank you, Richard Pagkalinawan. Yes. Paglikawan, sorry. Are we still going for more questions? Okay na. Okay. Thank you so much to our dear friends from the media for joining us today. Maraming salamat po. And of course, thank you also to everyone watching. Now guys, meron ba kayong mga gustong i-promote? Go ahead. Any final message for our friends watching? Gusto ko lang i-promote, syempre, it's coming, I don't know, we don't know when it's gonna come out soon, pero Deadline is gonna come out sometime next year. That's me, Kriza, and Ralph makes an appearance in that film too. Gusto ko lang rin i-promote yung film ko coming out October 23, Friendly Fire, directed by Mikhail Red. Kasama ko po dun si Ate Colleen Garcia, Ate Loisa, Kuya Eves Flores, Kuya Bob J. Bailey, and a bunch of other cameos. It's about the esports community. And it's coming out in cinemas October 23. So please, I urge you, panoorin niyo po yan sa cinemas because with the way it's shot, I promise you, it's meant to be experienced in the cinema. Yun lang naman po. Maraming salamat po. Sa akin naman po, gusto ko lang magpasalamat first off sa press natin today. Maraming salamat po. And sa lahat ng nanonood, sa lahat po ng nakatutok na fans namin dyan, and sa lahat ng sumusuporta sa Zoomers, maraming salamat po. Wala tong awards na to if wala po kayo and hindi nyo po kami sinuportahan from the very start. And yeah, mapapanood nyo pa rin po ang Zoomers sa ABS-CBN YouTube channel. Pwede nyo pong ulitin kahit 10 beses pa yan. And ayun, gaya nga ng sabi ni Harvey, Deadline coming soon. And yeah, you can follow me on my social media account, Miss Crizata, and my YouTube, Crizata. Thank you. And una-una po, maraming salamat po sa lahat ng pumunta po dito, syempre. And thank you po sa lahat po ng sumuporta ng Zoomers, Season 2 and Season 1. Ayun po, mapanood niyo po ako sa ASAP every Sunday. And noontime po. So, ayan, maraming salamat po. Thank you. Thank you po sa lahat for having us here. Thank you po Direk Ted, Direk Chad, Direk Lauren, and Direk Kevin for Season 2. And I hope you follow us all the cast members on our social media to be updated with our lives, what's happening and going on. And make sure to follow me on Itellers, TikTok, and IG, _Crystalball. Thank you. Ayun, so abangan niyo po ang Deadline coming sometime next year. And thank you sa lahat ng fans ng Zoomers, sa lahat ng fans ng Chris V. Alam mo naman yan. Supportive. President and Vice President nandito. Siyempre, present as always. Tapos, ayun, thank you so much for everything sa lahat ng tao behind Zoomers. And yes, follow me on my social media, Ralph_DL. And then ako naman, thank you sa press na nandito. Thank you, Ai, for hosting this. And siguro gusto ko lang, again, magpasalamat kasi yung panalo namin to, this is a group effort. Hindi siya dahil sa isang tao lang. So I really just wanna thank first ang pinaka nag-conceptualize or pinaka naggumawa ng project para sa kanila, which is Direct Lauren Jogi of Star Magic. And I wanna give a shout out to our business unit head, Ms. Roda de la Serna, our Season 1 director, Chad Vidanes, and Season 2 director, Derek Kevin, our creatives. Direk, dapat hawak mo to habang sinasabi mo yan. Ganyan. Thank you sa head writer namin, si Charis Bayona sa Season 1, and si Mike Transfiguration, and then Season 2, Mel Abaligar, Eric Diestro, and Carol Navarro, Kat Huban, Katsi Catalan, Wesley, Terminal 6, sorry. Lahat na credits roll. Para mapanood yung lahat ng involved sa Zoomers, manood kayo ng Zoomers sa YouTube. Nandun yung credits ng lahat ng taong involved. Thank you, ABS-CBN YouTube. Yay. Uy,
Ay, shoutout Charisse Bayon. Nakaklase ko siya sa, sa UP, direct. Oo, as in, blockmate ko siya. Congrats, Char. Yes, but thank you so much for joining us. Again, palakpakan po natin ang cast ng Zoomers. Harvey Bautista, Ralph De Leon, Crystal Ball, Luke Alford, and Kriza. Of course, with Direct Theodore Babarol. Thank you so much at maraming salamat po for joining us sa second part ng ating Star Magic Spotlight Press Con. Stay tuned dahil for our third part, we will have the 2 lead cast of the film Maple Leaf Dreams. Abangan niyo po yan. Once again, I'm Ai De La Cruz. See you later!